Si Errol ay isang batang lalaki sa fantasy world kung saan lahat ng tao ay binibigyan ng class ng kanilang diyosa. Ang class na ito ang magdidikta kung ano sila sa magiging paglaki nila, at malalaman lang nila ito pag sila ay tumuntong ng 10 taong gulang. Ngayon ay espesyal na araw ni Errol dahil malalaman niya ang class niya. Excited ang parents at kapatid niya, pero si Errol ay tila parang walang pakialam sa mangyayari. Pagkatapos ng breakfast, nagpunta sila sa simbahan kung saan nakatayo ang pari. Isa-isa niyang hinahawakan ang mga bata sa noo para ibigay ang kanilang class, may mga blacksmith, chef, at iba pa. Sabi ng kapatid niya, malaki ang chance ni Errol na makakuha ng magandang class dahil ang nanay niya ay sword saint at ang tatay niya ay archmage. Pero nang dumating ang pagkakataon ni Errol, wala siyang nakitang class. Nagulat ang pari at sinabing walang class si Errol. Dumating ang mga araw, at kahit nabigo, sinabi ni Errol sa pamilya niya na hindi siya malungkot. Matagal na siyang nagte-training sa swordsmanship, sinabi niya rin na mas mapapadali ito kung nakakuha siya ng swordsman class. Kahit walang class, kaya niyang makasabay sa mundo dahil sa dedication niya sa training, pinuri siya ng pamilya niya, pero umalis si Errol para mag-practice mag-isa. Sa training ground, may narinig siyang ingay at nakakita siya ng dalawang swordsman class students na naglalaban. Napansin nila si Errol at tinanong siya kung anong ginagawa niya dito, sabi niya gusto rin niyang mag-training. Pinagtawanan siya ng mga bata at sinabing wala siyang class, kaya hindi siya makakasabay. Pinagsawalang bahala ito ni Errol at hinamon niya pa ang dalawa kung gusto nila maglaban bilang training match. Muling tumawa ang mga ito at sinabing tila nagbibiro si Errol. Pero kalaunan ay pumayag pa rin ang mga ito at tinanong kung may divine protection siya, ito ay binibigay kapag sila ay sinilang, nagsisilbi itong barrier o proteksyon para hindi masyadong masaktan sa mga laban. Pero baliwala lang ito kapag ang kalaban ay masyadong malakas. Sinabi naman ni Errol sa kanila na meron siyang divine protection. Kaya dito ay napapayag na niya ang dalawa na makipaglaban dahil inisip nila na dahil sa divine protection hindi mabubugbog ng malala si Errol. Ngunit sinabi ni Errol na hindi na niya kailangan ng divine protection sa mga taong tulad nila. Dahil sa pang-iinsulto niya ay dito nagsimulang magalit ang lalaki at agad na inatake si Errol, hinampas niya ang kanyang espada ng malakas ngunit madali lang nadedepensahan ni Errol ang mga atake nito. Kahit ganun ay patuloy pa ring umaatake ang lalaki ngunit nasa salag lang ito ni Errol. Dahil dito ay naging desperado na ang dalawa, nagpunta ang isa niyang kalaban sa likod at akmang aatakihin si Errol. Ngunit mabilis na nakaiwas si Errol at nailagan niya ito sa tamang oras. Naisip niyang kumpara sa mama niya, ang mga ito ay walang binatbat sa kanya, kaya ang isa laban sa dalawa ay magandang match para sa kanya. Matapos iyon, agad siyang sumugod sa isang lalaki at pinatumban niya ito, sabay natisod ang kasamahan niya at nawala sa balanse kaya naman pinabagsak din ito ni Errol. Ngunit matapos ang laban ni Errol sa mga ito ay biglang dumating ang red-haired na lalaki. Nilapitan niya si Errol at hinamon sa isang laban. Sabi ng red-haired, natalo lang ni Errol ang dalawang bata dahil sa lakas ng dugo na dumadaloy mula sa nanay niya, at hindi siya makakasabay sa may mga class at tamang training. Ang red-haired ay anak ni Captain Evans, leader ng village guards, at gusto niyang ipakita na mas mahusay ang family niya kaysa kay Errol. Nagumpisa ang laban. Agad na umatake ang redhead, pero si Errol na matagal nang nag-training sa nanay niya, ay may matibay na depensa. Napansin ni Errol na sobra sa galit ang redhead, kaya nagiging intense ang laban. Nakapag-block siya sa ibang mga atake nito, ngunit nang ipinamalas ng red-haired ang huling twin slashes ay agad siyang tumalsik sa sobrang lakas nito, na ikinagulat niya. Pinaliwanag ng redhead na ang skill na ito ay imposibleng matutunan ng mga walang class katulad ni Errol. Pagkalipas ng ilang araw ay nag-practice si Errol sa forest, at dahil sa dedication niya ay natutunan niya rin ang twin slash. Habang masaya sa bagong skill, sinalakay siya ng isang goblin, pero nang maramdaman niya ito ay agad niyang ginamit ang twin slash at napabagsak niya ito. Biglang may mas nakakatakot na halimaw o malaking goblin ang narinig niya. Kasabay nito ay may narinig din siyang boses ng tao na tila humihingi ng tulong. Ngunit nang aalis na sana siya para tumawag sana ng saklolo, ay napaisip siya. Kung gagawin niya ito ay baka wala na silang maabutin pagbalik nila at hindi na nila ito mailigtas. Kaya naman agad niya nalang pinuntahan ang narinig niya. Dito ay gumagapang siya sa damuhan upang hindi siya makita ng goblin. Naghanap siya ng magandang pwesto para sa kanyang pag-atake. Huminga siya ng malalim bago pa man niya ito simulan. Habang ang red-haired naman ay kinakabahan, iniisip na ito na ang katapusan niya. Gamit ang twin slash, pinatay niya ang leader ng goblin. Nagulat ang redhead na nagamit ni Errol ang skill na natututunan lang ng mga hero na may class. Binigyan niya ang redhead ng holy water para gumaling, at tinanong siya nito kung paano niya nagawa iyon.
Ipinaliwanag ni Errol na hindi nakadepende sa class ang mga kakayahan, sino man na may sapat na training, power, at skill ay kayang matutunan ang mga ito. Nag-alok muli ang Redhead ng isang laban, pero sa bagong duel ay sabay nilang ginawa ang double slash, kasabay nito may isa pang slash na galing kay Errol ang tumama sa Redhead. Ikinagulat ito ng Redhead at tinanong kung paano niya nagawa iyon. Ngunit sinabi ni Errol na first time niya lang din nagawa ang triple slash. Pinaliwanag din ni Errol na hindi siya limitado sa class o gender, ang limit niya lang ay kanyang sariling power at skill. Nang mapabagsak na ni Errol ang red-haired, siya ay naglakad na dito palayo takda nang siya ang nanalo sa laban.